Kasi tuwing magpapahayag ang Vice Presidente, ay, it seems Robredo, Dani? parang sa akin, parang lagi siyang kontra. Kaya nalagay na niya Presidente, niloob ng Diyos. Imbis na kontrahin natin ang kontrahin, ating tulungan. Mag-isip ka kung paano ka makakatulong, Vice Presidente. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating regular episode mga ka-U3. Kung ikaw ay baguhan, welcome po tuloy po sa U3. Ang ating ginagawa dito, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, preaching, sermons. Pero for this particular episode mga ka-U3, ating bibigyan ng reaction. This is quite different dahil ito ay compilation ng mga, sa English po mga ka-U3, ang tawag po natin dyan mga hot takes. Ano po, ibig sabihin mga maiinit, quote-unquote, na opinion o pananaw that could be different from what people think, in general. At ito nga po, ang hot takes ni Brother Eli Soriano, ang most requested po na preacher dito po sa ating channel. So si Brother Eli, alam po natin na very active po siya na dumadalo at nakikipagdebate sa GMA7 po dati. Very engaging po siya makipagdebate sa mga topics po na political. This time, hindi ito compilation ng kanyang mga naging debate sa GMA7, pero ang alam po natin is parang parte siguro ng Bible exposition or either itanong mo kay Soriano, compilation ng kanyang mga hot takes na napapakita po sa atin ng kanyang political leaning o political perspective mga ka-U3. Sa aking background sa pag-aanalisa, paghihimay, ako ay actually dating university professor na nagturo ng political science at social sciences sa loob ng 3 taon. Bilang political blogger, ang aking mga artikulo ay nailathala sa GMA News, ABS-CBN, Rappler, CNN Report, Esquire Magazine, at iba pa. So if everything now is ready mga ka-U3, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go! Ano man po ang gawin ng ating mga kaaway na pagpapasama? Isa lang po ang aming masasabi sa inyo. Hindi namin matapos ang aming pinasimulang kabutihang gawain sa kapwa. Sayang nga lang at ibibilaw po si kapatid na Daniel ng Commission on Elections ng Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita ng isang klase ng gobyerno na nanalo ka sa eleksyon ay hindi ka makakampo dahil meron lang isang taong diferensya ang pagkaunawa at pananaw sa bagay. Lahat naman ang pagpupo ng kapatid na Daniel bilang representante ng isang sektor ng pamayan ng Pilipinas. Party list? Ang masasabi po namin sa inyo, mga kababayan, naupog hindi ang kapatid na Daniel pagpapatuloy namin ang paggawa ng kabutihan. Okay. Dahil po ngayon, ang ating transient home ay nagpafunction na. Ang kauna-unang transient home sa Pilipinas na nagbibigay ng libreng tulugan at sa pagtutulungan sa mga aabutan na nasa kali yan sa ating bansa. Pilipinan ang aming pangarap na isang transient home. Ang maraming transient home ang aming pangarap, wala lang po kaming maraming kailangan. Pero pag nakahukay mo kami ng mina sa ilalim ng bahay ko, maniwala kayo na dadamihan po natin yan. At ginagawa na po ngayon ng ating college na magbibigay pagkakataon sa mga gustong mag-aaral ng nursing pero walang matrikula, libre. At yung gustong mag-aaral ng mass communication, libre, kolehiyo hanggang kayo makatapos, libre po yan. At susunod po siguro ng mga panahon, ilalagay natin ang college sa law. Libre rin para sa mga deserving students manunood ng Panginoon. Gusto lamang natin ipakita sa kabayan ng Pilipino na ang mga miyembro ng dating daan ay hindi mayonnaise sa Philippine society. Grabe naman po. Na hindi lang pinapansin ng gobyerno ang tingin ay nasa mga malalakas at sa mga pinatapulang kaunti. Sana ay samahan po tayo ng Panginoon sa ating impyerno na makagawa ng kabutihan sa kapwa. Yung ating pre-clinic, araw-araw
meron pang almusal. So, yung mga malalaki diyang mga samahan, di ba gumagawa ng ganyan eh. Magme-medical mission, isang araw magme-medical mission, ipapatalas ka sa television sa loob ng isang buwan. Dahil po, hindi po medical mission na isang araw. Araw-araw po yan at pinakikinabangan ang mga ating mga kapwa-tao. Lahat pumupunta sa clinic ni Kuya araw-araw para mag-abe ng libreng servisyo medikal. Makinabang ng kaunti sa aming pong biyaya na tanggap sa Diyos na gusto namin ma-share sa inyo. Okay, before we continue there mga ka-U3, so ito nga po ay hindi full na discussion po so it is spliced video lang at kung napansin nyo na rin po pala dito, very old and I think parang kinunan lang sa TV pero yung nagets ko po so far dahil nga po as mentioned, ito po ay mga political hot takes ni Brother Eli. Hindi ako aware mga ka-U3 that si Brother Daniel Razon was the nominee po ba ng sector kasi kung sector po na representation for example, it should be in the Congress po. Pero dahil hindi po ako aware if tumakbo siya bilang representante ng isang distrito, so most likely party list po siguro yung party list po kasi isa po yan sa totoo lang, medyo questionable po yan kasi sadly, yung ibang mga nominees in a particular na party list is hindi naman talaga yun yung kanilang real na representation. If I remember correctly, there was a time that yung anak po ni Pangulong Gloria Arroyo, for example, was the nominee for party list on security guards, something like that. So, marami po, hindi lang po yan ng situation, marami-rami din po. Kumbaga, merong parang mismatch, parang hindi talaga yun ang kanilang career, pero for some reason, ang pinapakita nila o ang kanilang ini-endorso sa kanilang mga campaign for party list is quote-unquote for the urban poor or yung mga marginalized sector po natin. Hanggang ngayon po, honestly, hindi ko maintindihan kung bakit meron pa rin po tayong party list system. Dahil nga po, napaka-questionable ng mga representasyon at sa totoo lang, ito ay nagagamit para ma-extend yung mga political na kapangyarihan. Lalo na po sa mga dinastiya. Ito po kasi yung party list system ng Pilipinas, kung di po ako nagkakamali mga ka-U3. Para siyang hybrid na pattern po natin ito sa Israel, kung di ako nagkakamali. Pero sa totoo lang po same family names po. Yung ginagawang extension po itong mga party list system para syempre mabigyan ng favor most likely yung mga nasa administrasyon o sa mayorya mga ka-U3 Nasabi ni Brother Eli that the voting has already happened. So most likely, ang nangyari nito is the rejection happened before the May elections during this particular time or maybe early 2000s. And then those votes will not be considered. Kasi nga, kumbaga nasa balota yun, binoto, Kasi nangyayari din po kasi yan. Even for political candidates actually, kapag merong, kumbaga, for example, issue ng dayaan, and meron na po kasing printout yan, ang mangyayari, people could still vote for that. Pero yung votes po nila will not be counted. So I'm guessing this is a party list affiliated probably with either Daniel Razon or MCGI perhaps, So anyway, let's continue. Sana maging presidente kami ng Pilipinas at makikita ninyo ang pagkakaiba. Pagkamahalaang kaysa sa pamahalaang pagkano. Kung pwede kang maging presidente trial kahit isang taon, nakikita namin sa inyo ang pagkakaiba ng isang gobyerno pagano sa isang gobyerno Christian at ang pamamahala ng Iglesia ng Diyos. Kaya lang, hindi tayo papayagan ng ating mga kaaway. Hindi kaaway sa politika dahil hindi naman tayo namumulitika kaaway sa religiyon na mga alagad ng demonyo na nagpapalakas sa gobyerno. Malakas lang sila sa gobyerno. Pero sa Biblia, wala yan. Panis. Yan ang magsasabi ko sa inyo mga kababayan, mga kapatid. At sana, tulungan tayo ng Panginoon sa ating pagnanasang makapag-ikot sa lamang pang maraming tao. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bansa. Kasi kabuyan na ito, naghahanap kami dito ng mga permiso para makapagtayo ng orphanage dito. Kapag yung ganun, panalangin nyo,
I noticed on the first video that we had mga ka-U3, on Brother Daniel not allowed to parang serve a political position. Actually, if you heard it, ang pagkakasabi niya is gobyernong pagano. So, he was actually giving a comparison na kung kami ang makakaupo dyan sa political position, it will be way different dahil yung pagkakadescribe nga dito po sa early 2000s, so that should probably be under President Arroyo, is gobyerno ng pagano. Ang stance po ba ng Members Church of God is still the same mga ka-U3 sa ngayon? Na kumbaga, this is very secular government. The God-fearing people or maybe members of the Church of God should be in the political positions mga ka-U3 dahil sinabi nga po ni Brother Eli, ang dating daan will be put in the political position. It will be way different. In fact, pagkakasabi niya, no, kahit na isang taon lang. Madalang mag-isip. Kagaya nung Arlington Cemetery sa Amerika, dinaglilibigan ng mga presidente at mga bayani ron. Atin naman dito ay yung tinatawag naman libingan ng mga bayani na ayaw nila kipalibing si Marcos doon. Tawa naman na. Libing na ba yung issue? Libingan ng bayani, pinalibing yung aso, si Marcos ayaw ipalipig. Kahit ano naman ang gawin yung paninira, mga pagtidigit, disgrace kay Marcos, hindi mo naman nga itututol ang katotohanan. Naging pangulo ng presidente yun. At nakalagay sa batas na talagang ang mga pangulo ng presidente pwedeng ilibing. dapat ng Pilipinas dapat tratuhin na mga taong tinatrato na mga VIP. Itong mga kalaban ni Marcos, tutol ng tutol, kagaya ni Tuketa, si Puetyak, sa Gabriela, butan. Ang mga populista na yan, nagpapagalit kay Marcos kasi di sila umubro sa panahon ni Marcos eh. Kaya lang sila nakagitaw eh. Sa panahon ni Cory at sa atin. Tayo napunta sa politika. Matanik. Pero malibigan ng bayani, ayaw palibing si Marcos. Naalala ko lang kasi, pinag-diskusyonan masyadong matagal. Nung maubos si Presidente Duterte, pumayag na yun na may logic. Si Presidente Duterte, ay nga naman ano pa sabihin nyo. Nung yung Presidente ng Pilipinas yun eh, marami rin namang nagawa yun eh. Sabihin mo na ngang magtanakaw gaya ng sabi ng mga dilaw. Sabi nga nung isang nag-aral, paano magiging magnanakaw si Marcos ng $2 billion? Samantalak ang budget ng Pilipinas sa loob ng panahon ng kanyang panunungkulan, wala pang $1 bilyon. Sa loob ng 20 taong nagpresidente si Marcos, ang budget na nahawakan niya galing sa Kongreso ay wala pang 1 bilyon, mahigit lang yata 5 bilyon. Saan siya magnanakaw ng 2 bilyon kung ang budget ng Pilipinas sa buong panahon niya ay 5 bilyon? Ano lang? $1 billion lang na dollar? I'm not so sure mga ka-U3 if that is verified information. So Brother Eli mentioned na 5 billion peso budget sa whole na po na term. That could be quite little honestly. Pero kasi mga ka-U3, ang issue naman po, and the documents would support it, na ang pera naman po is hindi naman taken. Yung pera na nakulimbat ng Pangulong Marcos at ng kanyang mga crony ay hindi naman po nagmula sa budget ng Pilipinas, kundi sa amount na hiniram mula sa iba't ibang mga financial institutions po at the guys kumbaga ng political infrastructure and political spending or poverty alleviation. And these dollars mga ka-U3 amount to more than 2 billion. I felt though that he is a Marcos supporter or a Marcos loyalist. And now I'm very curious mga
mga ka-U3 if Brother Eli is still alive today, kung he would be still supportive of Pangulong Bongbong Marcos. However, ang dating unity ay nag-break up na, ay nagkahiwalay na. Or probably Brother Daniel Razon thinks the same way. Going back mga ka-U3 as to the issue of politics and religion, hay nako, isa po yun sa pinaka-komplikado. Isa yan sa mga aspekto ng ating lipunan mga ka-U3 na kung saan it makes us or breaks us as a country. We have given already our video reactions sa mga GMA7 debates patungkol nga po sa pag-intertwine ng politics at saka ng reliyon, kung this should be acceptable for elections, dapat ba na mag-endorse. So ayan, ilalagay po natin ang playlist na yan para po mapanood ninyo. Pero ako nakita ng bulat. Ito, nga naman, imposible nga naman na magnanakaw ng 2 bilyon na ang viral mo 500 bilyon na dolar. Pakalayo na ba sa katotohanan yata, no? Kaya yung mga naniniwalang si Marcos ay magtanakaw, pag-unos dili na kayo. Pag masyado, galit kay Marcos at sa martial law. Yung mga komunista lang naman ang galit sa martial law eh. No, martial law na ang paganda. Walang drug addict na nagkalat sa daan. Makakano ka, meron kang peace of mind yung martial law. Ang mga nagrereklamo lang naman nun, yung mga swile sa gobyerno mo, yung mga manlalapa, kagaya niya si Ita Rosales at yung mga kasama niya, sa mga kukuista. Ang mga nagrereklamo, at pa tayo napunta dyan, kasama kasi yan sa kabayong maputlay. Kaya nyo, mamaya pa lang konti, makikita nyo kung gano'ng kaputla yung kabayo. Pamumudla siya lalo. Matutuplasan na siya. Eto po, ulitin ko. Tingnan mo ang Pilipinas, dati tayo ang pinakamayamang bansa sa Asia. Mas mayaman tayo sa China. Tandaan mo yan, kapatid. Ang katunayan, ang kauna-unahang airline sa Southeast Asia ay ang Philippine Airlines. Yep. Nauna tayong nagkaroon ng eroplano kaysa sa mga Chinese. Diyan sa Southeast Asia. Ang ating peso is 1:1. 1 peso is to $1 nung araw. 1:1 ang peso natin. That's not true. Not true. Mayaman ang Pilipinas. Mas mayaman tayo kaysa sa ibang bansa sa Asia. At hindi pwedeng pumasok ang pulis. Kaya naging breeding ground ng mga gagong, mga ano yan, mga NPA. Nakalaban ng gobyerno, yung kasaysayan ng NPA na yan. Wala namang ginawang mabuti ang NPA na yan eh. Tandaan niyo mga kabataan, may ginawa bang mabuti yan? Mula nung panahon ng unang-unang mga presidente, lagi na lang tutol sa presidente yan eh. Kasi ang puno niyang mga yan, yung gagong nandoon sa Geneva. Itong ginawa ni Cory Aquino, pinagre-release yung mga ano na yan, mga komunista na yan. Naku, napakalaking pagkakamali niya. Aming panalangin na kaawaan nawa tayo ng Diyos sa ating bansa. Mahirap lang ating bansa. Naunawaan ko yung sinabi ni Presidente Duterte a while ago. Yung mga nangungupahan sa apartment, yung mga may-ari, bigyan ka ng patawad. Huwag yung masyadong kintitin yung mahihirap. Kung talagang hindi makabayad, sabi ni Presidente, ako magbabayad. Naramdaman ko yung kalooban ng Presidente na naawa siya sa mahirap. Pag nagkasakit kasi ang mahirap, hindi ka na makakahanap buhay, wala ka na paipapakain sa pamilya. Magiging palakang broken hearted. Panahon po ito ng masasabi ko nga sa mga kontrapartido ni Presidente Duterte. Sana di kalimutan niyo nung tayong politika. Hindi kailangan ng sundalo. May matigas ang ulo di kailangan ng sundalo. Hindi naman para pagmalupitan ng tao. Para lang mapigil ang pagkalat ng virus. Isipin mo nga naman. Sa Italia, araw-araw daan-daan ang namapatay. Araw-araw daan-daan ang nai-infection. Saan mo ilalagay? Sa Pilipinas naman
kakaunti naman ang ospital. Kung may mga ospital man marami naman sa ospital ang mahal ng bayan. True. Totoo. Okay. So ito naman po, medyo a little bit later na po ito mga ka-youth, no? So na-mention dito Duterte na panahon na po. So that would mean probably this is at the height of the pandemic, no? And if you notice, medyo emotional na po si Brother Eli. So ito po yung issue minsan mga ka-youth kapag meron po tayo mga snippets lamang o mga compilation kasi at least for me as a video reactor, hindi ko po totally may lagay in the proper context po, ano? Dahil marami po sa mga bagay na lalong-lalo na po sa pagbibigay ng political opinion. Ito po, it's either at the heat of the moment and dahil po siguro syempre spontaneous po lagi itong mga discussions po ni Brother Eli like in a Bible exposition or Bible study. Kaya po minsan nagde-deviate sa topic. Kaya naalala ko kanina yung sinabi ni Brother Eli, bakit ba tayo napunta sa politika? Pero very fascinating na na-mention ni Brother Eli yung sa pale horse, ano? I think yung pagkagamit yata ni Brother Eli na term is yung maputlang kabayo. Wow! So, ito po ba ay discussion sa the four horsemen po ba yan of the apocalypse mga ka-U3? So, sa mga members po ng Church of God, if this is allowed for you to share, please comment below bakit po na-mention ni Brother Eli na related yung pale horse, maputlang kabayo dito po sa ating kasalukuyang panahon mga ka-U3. But going back here, Brother Eli is saying, in a way, I can feel his support towards President Duterte and he says here na nakita niya na may awa si Pangulong Duterte nga po sa mga mahihirap. Kaya appreciate ko yung nabalitaan ko sa China. Nung nag-uumpisang kumalat ang virus, nagtayo agad sila ng palalaking ospital para yung lahat it's a token of it's a show of compassion na yung mga tao madala dun sa proper facilities. Pagaman marami pa kumukontra, marami pa negative na sinasabi, na-appreciate ko yun. Yung move nila na magkaroon ng mga hospital beds para matanggap yung mga may sakit. Kung dadami yung beds, kahit saan mo dadalhin, puno ang sanlasan, puno ang PCH. Ang mga maraming mga bakante, yung mga hospital na abulsuing ilim, hindi ka sakit mamamatay, kundi mamamatay ka sa mababayan. Sana dumalangin po tayo sa Diyos na wag na ba ma-infection ang mas marami. Ang prediction po kasi ng World Health Organization, nasa possibility ng 70% of humanity may infect. Wag na wag mangyari. Wag na wag sana ipahintulog ng Diyos. Ang ibig sabihin ng 70% ng humanity ay halos 50 bilyon. Napakalaking bagay ito. Malaking tabok sa ekonomiya ng mundo, lalo na sa mga mahihirap na bansa. At malaking kawalan ng buhay. Huwag na wag ipahintulot ng among 5 mga material sila. Kawa natin ang ating pamilya, ating mga kababayan, mga kapwa, pati ating magpaaway. Yung mga politiko sana, wag na kayo puro tutol kayo ng tutol, makipag-cooperate na kayo. Gusto ko sanang humingi ng personal na pakiusap kayo sa Vice Presidente. Kasi tuwing magpapahayag ang Vice Presidente, ay it seems Robredo, Dani? parang sa akin, parang lagi siyang kontra kay Presidente Duterte. Kaya nalagay na niya Presidente, niloob ng Diyos. Imbis na kontrahin natin ang kontrahin, ating tulungan. Mag-isip ka kung paano ka makakatulong, Vice Presidente. Na hindi laging ang deklarasyon mo kontra sa Duterte administration. Kalimutan mo na natin ang politika. Diba? Vice President Robredo, sumama ka sa manalangin ang mag-isip tayo pantay makakatulong sa ating kapwa. Hindi puro kritika sa gobyerno. Ang ginagawa ng mga partido kakontra ng gobyerno, hindi ito tayong ng politika. Mag-isip tayong makatulong. Kung hindi ka makakatulong sa pera kahit sa panalangin at makatulong sa maliliit na bagay sa pangakalalaptitude dyan, ay yun ang ating gawin.
Sana manika mo sa ating mga nasa pamahalaan, pagbumula ka sa Vice Presidente, pati sa mga senador. Hindi po panahon ngayon ng politiko o ng politika. Panahon ngayon ng compassion, understanding, consideration. Huwag niyong awain ng mga pulis, mga kababayan. Kung ayaw kayong papasukin, ayaw kayong palabasin dahil wala namang kwenta yung gagawin mo. Mag-aalo lang naman kayo, mag-awag doon. Merong sinasabi sila na mga irrelevant na mga gawain postpone mo na, wala mo ng party, wala mo ng mga happening. Pag pupunta ka sa happening, pinigit ka ng pulis, tutulak mo yung pulis, sasampalin mo yung pulis, wala kang kooperasyon. Okay, before we continue here mga ka-U3, so very emotional na po si Brother Eli po sa video na ito, and we could really see, he has kumaga deep desire and feeling, of course, nang in a way desperation, kumbaga sa English ang tawag natin dito parang call for help, kumbaga, sa mga politicians during this time. So most likely this video was taken siguro around 2020, mga siguro second, third quarter po, dahil kung di po ako nagkakamali is April po yung peak ng COVID kung di ako nagkakamali, nag-start ng March, nagkaroon ng mga lockdowns po, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ay nako, so totoo lang mga ka-U3, hanggang ngayon po, we're shooting this video on May 2025, so around 5 years have passed since the pandemic ng 2020, pero sa totoo lang mga ka-U3, even today, I am still wondering, parang di ako makapaniwala na nangyari nga po sa atin yun. So I could sense some kind of desperation during these times, of course. Pero gusto ko lang po i-mention mga ka-U3, something that I have noticed with Brother Eli, I could see here the tendency for him to support the current government, which is not a totally bad thing, of course. Lalong-lalo na po if ang pagpapalakad naman po ay kumbaga mabuti at mahusay at may mabuti naman po na layunin. So I could sense that Brother Eli here is either against komunista, aktivista, dilaw, at supportive po siya sa administration ng Pangulong Duterte at Pangulong Marcos. Let us consider one another. 10:24 of the book of Hebrews, let us consider one another, that we may be provoked in love and good works. Unawain natin ang isa't isa, mga kapatid. Pulis, pinag-uutusan lang yan. Huwag niyo umain, pinag-uutusan lang yan. Sila nga ang nasa front line. Sila nga ang unang-unang maawak, sila naka-expose. Huwag niyo umain ng mga pulis, ng mga militar. Huwag niyo umain. Nagpapatupad lang sila ng order ng Commander-in-Chief. At ang Commander-in-Chief ay si Duterte, Presidente natin. Dapat ang ating vice, supportive ka sa Commander-in-Chief at para makita natin ang ating pagkakaisa in these trying times and times of distress. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, magtulong-tulong tayo mga kapatid, pati nasa gobyerno. Nasa Ecclesiastes po, Kapitulo 3, sinasabi, may panahon sa bawat bagay. Panahon ng kaparalakan, kapanahon ng kamatayan. At panahon ng digma, panahon ng kapayapaan. At nandoon din, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Yun po ang aking pag-asa. Mamatay na sana si Duterte, panalangin ng pare. Pakinggan nyo, napakawalang yung pare nito. Buluhan ang nangyayari na ginawa niya pati ang ating rehiyon, binabastos pati ang ating Diyos. Sinabi ng ating simbahan na magdasal. Pero medyo sabi ko, sino tayo? So, kaya pinagdasal ko rin na magkasakit si Tuwami. Hindi kasi namin kasi medyo sabi niya pag-undo siya. Kanin muna siya. Sabi niya raw sa kunin mo na siya? panalangin daw nitong paring ito, stupido itong paring ito. Mali talaga ito. Di alam ang Biblia. Panalangin daw niya magkasakit si Digong para magpahinga na siya. Mabuti naman hindi siya dininig. Bakit, Ma'am Jose? Bakit po hindi siya dininig, Tadeli? Buhay si Digong
Siguro, alaga dito ng Vice Presidente. Kasi pag namatay yung presidente, papalit yung vice. Yep. Hindi siya pinakinggan. Kaya hanggang ngayon, presidente pa rin si Duterte. Masama kasi ang diwa Mali yan Mali yan, mga kababayan. Dapat, pati kaaway mo, papanalangin mo Utos ng Diyos yun Kasi alam mo, ang isang sikreto ron, kapatid na Sunny, alam mo ba sikreto ron? Ano pong sikreto, kapatid na Eli? Tuturoan kita. Pag natuto kang ipanalangin mo yung galit sa iyo, mo kaaway mo, makakaramdam ka ng napakalaking ginhawa ng kalooban. Relief. Makakaramdam ka, parang merong relief, may comfort. Na yung kaaway mo, ipanalangin mo na sana magliwanag ang isip, patawarin ng Diyos, at kung talagang kalooban ng Diyos maligtas pati yung kaaway mo. Merong great relief yun Nararanasan ko kasi sa buhay ko yun Para bang nakaramdam ka ng malalim na pagmamahal pagka yung kaaway mo mismo ipinapanalangin mo. Malalim na pagmamahal yon sa kapwa. Kaya alam nyo, mga kababayan, dito pa lang sa issue ng panalangin, makikita mo na maraming iglesia hindi sa Diyos mo, sa iglesia ni Manalo, panalangin, kantihan yung kaaway nila, pinag-uulit-ulit. Ito naman pare, dinalangin daw niya si Digong magkasakit. Ganun ba sabi ng Diyos sa Biblia? Na idalangin nyo lahat ng tao, pati yung nasa mataas na kalagayan, ay panalangin mo magkasakit. Hindi ganun, pari ka. Biro mo na sayang yung 12 taon mong nag-aaral ka ng pagkapare, ang natutunan mo mali. Na dapat ang natutunan mo, Biblia. Okay, mga ka-Youth Ed, very strange na compilation, I would say, dahil hindi po ito usual. Mostly, sa mga supporters po ng Youth 3, alam niyo po yun na usually po ang mga nadidiscuss ng mga religious leaders, of course, is mga matters lang din, kumbaga na about religion lang din, mga ka-Youth 3, Pero ito nga po, so Brother Eli, being the debater that he is, so meron po talaga siyang mga strong din na political stance, I have to say, So nakita po natin yan, he describes the government of Miss Arroyo as pagano. Government that is pagan, mga ka-Youth. But really, it brings me to the question then, does Brother Eli look at all kinds of government, especially po sa konteksto po ng kay Pangulong Arroyo, or even yung sa later years niya po, meron po bang parang pag-distinguish siya na itong current na government would be a pagan government, not a God-fearing government, mga ka-Youth? Kasi on the other hand, the government is really meant to be a secular institution, mga ka-Youth, na kung saan hindi po ito under sa isang theocracy, kumbaga. Para po sa inyong kaalaman, kapag sinabi po natin kasi na theocracy, ito po ay uri ng gobyerno na kung saan ay merong backing, kumbaga, ng relihiyon, na kung saan nagkakaroon ng nagkakaroon ng pag-intertwine ng isang religious leader being also a political leader, mga ka-Youth. So, yan po ba ang ini-envision ni Brother Eli na magkaroon ng theocracia, mga ka-Youth? So, please comment below dahil nga po itong distinction ng isang particular na religious organization. Very interesting po yan sa paghubog po ng ating lipunan, syempre. Kaya nga po may ibang mga relihiyon na they are very much involved po sa ating pong political process, mga ka-Youth. Like ang iba nga, for example, Iglesia ni Cristo is quite well known for having block voting, na kung saan yung konsepto nga po ng pagkikiisa is through political process of voting, na kung saan merong listahan po yata sa each yata ng mga district, if I'm not mistaken, na inire-release based on the conversations and deep discussions of their religious administration, and then this list trickles down to each yata ng mga distrito or lokal, and yun nga po ang dapat na bobotohin ng isang particular na member. Interestingly, sa largest naman po na grupo ng Kristyanismo sa bansa, ang mga Katoliko, I honestly do not think that they have a solid Catholic vote. Just imagine, mga ka-Youth, kung magkakaroon din ng quote-unquote pagkakaisa ang lahat ng mga Katoliko na ito lang yung dapat nyong botohin at lahat ay susunod, I think we will be able to see a very strong Catholic vote sa lahat po ng political process.
That would be interesting. Although mga ka-youth, alam nyo naman po nasa constitution po kasi din natin, no? Wala tayong state religion. Kaya nga meron tayong tinatawag na the separation of church and state, mga ka-youth. So, na-mention ko lang dito kung di ako nagkakamali, pagpapalibig kay Marcos na naging issue. Pero fast forward from the time of Mr. Duterte, sa ating panahon ngayon, nung hindi na nga nagkaroon ng magandang relationship ang unit team sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, sa isang speech ni Baste Duterte, anak ni Pangulong Duterte, sinumbat niya na pinalibing ng aking tatay ang tatay ninyo. Something like that. At ito po yung sa kainitan nga po ng issue na si Pangulong Duterte actually was arrested from Philippine soil at nilagay po sa The Hague. No? Siyempre, dahil sa mga political forces, mga ka-youth. So meron na rin po tayong mga video reactions po patungkol po dyan. Lalong-lalo na yung last speech ni Pangulong Duterte bago siya arestuhin ng ICC. Anyway mga ka-youth, hindi ko na po maulit lahat po ng insights ko sa ating video reaction ngayon. Sana po ay nasamahan niyo po ako from start to finish, and always let us make the comment section interactive, mga ka-youth. Lahat po ng mga comments po ninyo ay amin po talagang binabasa. If hindi ka pa nag-like sa video na ito, click like. Ayan, kung gusto niyo ng a little bit of politics and religion, i-share niyo po ang video na ito. And if you don't like this video, you can click this video here or the playlist over here. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.